sa bahay, hindi na namin alam kung ano po doon. And I understand it's their job to do that. So, sa isang banda, ini-invoke nila yung Rome Statute, at sa kabilang banda, ini-invoke nila yung RA 1951. So, wala po yung magagawa kundi sagutin ng pareho. Well, of course, we have to exercise due diligence. Tapos na po siya, but we have to exercise due diligence. Napakaganda po ng ginagawa nila, Attorney Bobby Torion, my partner, and Attorney Resi Nolasco, who is actually the lead drafter of it. So, we'll file that within the 72-hour limit. Sir, sabi po ng OSG na Bato cannot seek parang refuge o kaya ng anumang injunctive relief from the court kasi nga daw fugitive from justice. Yun ang sabi ng OSG. Yes, and again, trabaho po nila yun. Nasabihin yun. And kami, ang lagi namin ididiin ay hindi po pwede maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant, at wala namang local charge sa kanya. Attorney, any news po kay Senator? Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in, and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato, at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya. Last Friday, nabanggit ni Justice Secretary Vida, they're willing to take custody. Parang i-custody nila si Senator Bato. Parang yun yung offer. Ano kung sabi niyo doon? Yes, and again, it has no legal basis. Because when you take legal custody, hindi protective custody, when you take legal custody, it assumes that the person is under custodial investigation. Wag po tayo malito doon sa ginagamit na salita. Nung tinake siya na protective custody ng Senate, it was a sanctuary for his protection. Pero yung sinasabi po ni Secretary Vida, I am not sure what he means. But if he means legal custody in the sense that he will be in some way detained, then of course we must object to that. Attorney, reaction lang din yung inamin ni Secretary Vida na may coordination sa deployment ng armed NPA agents dito po sa premise po ng Senado. Anong masasabi niyo doon? Well, that also shows that there was a breakdown in the unity of command. The President himself publicly announced that they should get out of there. Sabi, noong 4 o'clock, I think, according to his interview, tama. And then there were many pronouncements by Matibag himself na wala pong silang dinideploy na agents and all that. So, marami pong mixed signals. So, ang gusto ko pong paalala sa law enforcers at sa taong bayan po, huwag po sana tayong pumayag na magkaroon tayo ng ganitong klaseng enforcement mechanism. Dahil hindi po dinesign ang arrest at ang mga batas ukol sa arrest para magsinungaling or magbigay ng false pronouncements ang gobyerno. No? Malinaw po ang batas sa arrest at sa mga rights ng mga people under investigation. Malinaw po yan. Kailangan po alam natin ano po ba ang dahilan ng inyong pag-aaresto sa akin. In the coming days, you will see that even the ICC, under their regulations, have an enforcement mechanism of arrest. Napakahaba po ng proseso. It starts with personal notice. Yung arrest warrant, kailangan po may personal na maibigay sa akusado. November pa po ni-release ng ICC yung arrest warrant. As a secret warrant. Yes po, sir. Yes. Tapos, It was not since public. then, wala Yes. na po si Senator Bato from public view. Yes, ibig sabihin po, baka may nakatunog siya, hindi natin alam, baka nakatunog siya. But again, even if it is a secret warrant, it does not mean that it is enforceable immediately. Kaya nga po siya secret, according to their rules nga, is kailangan siyang prosesohin muna. No? And naiintindihan natin kung bakit secret yan, para hindi naman sila matakasan ng mga akusado. Tama po ba? But it does not mean na porke secret ay hindi dadaan sa proseso. Attorney, nung Friday, may mga lumabas na video ng sasakyan lumabas. Yung van na black. Can you confirm sa kanya ba talaga yung Hindi sasakyan? ko alam. Wala po ako talaga Also, alam. yung So, Fortuner baka ban ko niya. yun, hindi ko alam. Sir, sino dapat ang mag-serve ni Juan? NBI, pwede?
hindi nga yan ideal pero there is a delegation mechanism in the law. Kailangan sundin po nila yon. Pero yung first step, yung naririnig ninyo na PCTC, tama po yun, dadaan po muna doon. And then after the PCTC, it is brought to the local courts para mag-issue ng parang kumbaga katumbas na warrant. Hindi po yung warrant nila ang ating siniserve, kundi yung katumbas noon. And that is only after balikan po ng mga complaint, answer, reply, rejoinder. Kumbaga may ganun muna. Hindi po pwedeng or at least kung hindi man complaint and answer, parang kumbaga sa subpoena, meron muna tayong sagot. Di ba po kayo, pag may complaint sa inyo, meron kayong answer, di ba? Counter affidavit, di ba? Hindi po dumaan dun kasi. Any idea po ng attendance ni Senator Bato for today, either online or darating siya? Wala po talaga eh. Honest, I wish I could give you more. Wala po talaga. Sir, question na po. Kung if ever kasi di ba yung CIDJ gusto nilang investigahan din yung sa war on drugs na participation po ni Senator Bato. Wouldn't that, sa opinion niyo, sir, hindi ba yun helpful to your cause? Kasi finally, meron magkakaroon na... Yes, we welcome that. We welcome that. Alam niyo po, ang pinalalaban namin dito, hindi po si Bato lamang ha. Yung atin pong, the very existence of our judicial system. Kasi po, kung nandito po lahat ng ebidensya, hindi po ba? Pag doon din nila, ang hirap magdala ng mga witnesses, ang hirap magdala ng dokumento. Doon po sa trial ni Rodrigo Duterte, ano po ang lumabas ng mga ebidensya? Puro po mga public news articles, mga ganyan, publications, which did not serve justice. No? Pag dito po nilitis yan, nandito po lahat ng mga di umano mga witness nila, dito po tayo magtuos. Attorney, yung ano lang po, reaction din doon sa sabi ng DOJ na Juan De La Rosa will attempt to go out the country. Aarestuhin siya. Anong nasasabi niyo doon? Yeah, but this is based on what law? I respectfully ask them, based on what law? Is there a whole departure order? Because that has been settled in many cases, in the Arroyo cases, kung sino lang ang pwedeng mag-issue ng whole departure order. Diba? I think that was Arroyo versus Dilip. So, you cannot impair the right to travel without a whole departure order issued by the proper courts. Nakikita niyo po yung common na tema. Ayaw po idaan ng ibang tao, hindi po ng buong administrasyon, but ng ibang tao sa administrasyon, ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? This is not in accordance with the respect expected from interdependent branches. Ang executive dapat po respetuhin ang judiciary at ang legislatura. Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Because it is expedient. Tama po ba? Yan ang hinahanap nila, yung bilis. Wag po tayong madadapa sa bilis na yun. Thank you. Kain muna ako.